Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabing ito, minsan pa, pasalamatan natin ang Panginoon sa opportunity na lagi niyang ibinibigay sa atin upang tayo makapakinig ng salita ng Diyos at upang makadulog tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Dahil naniniwala ako, isa pong opportunity na ang Diyos ay nakikinig sa atin at isa rin pong opportunity na kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nagsasalita o nangungusap sa atin. Sa gabing ito, buksan po natin ang ating Biblia sa isa na naman pong pangako ng Panginoon na alam kong alam na alam po nating lahat. Favorite verse po natin ng iba ito at ito po ay memorize po natin. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 13, sa NIV version po, I can do everything through Him who gives me strength. Sa NLT version, for I can do everything through Christ who gives me strength. At sa CEV translation, Christ gives me the strength to face everything, to face anything, At sa Good News translation, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. So, ang gaganda po sa bawat translation, binanggit ko po yun. Pero yung pong, isa sa mga ano po natin ay yung I can do all things through Christ who gives me strength. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali tayong yumuko at tayo po ay manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tuloy kaming lumalapit sa iyo, Ama, upang minsan pa ipagkatiwala sa iyo ang iyong mga salita. At hinihiling po namin ang presensya, ang pagsama mo, ang pahid ng kapangyarihan mo. Lagi naming i-desire ang pagsama mo, Panginoon. Dahil walang kabuluhan ang aming ginagawa kung wala ang presensya mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ang pagkakaiba ng isang bagay, pag ang presensya mo ay kasama namin, ang katiyakang sinasamahan po kami ng Diyos. Kaya sa gabing ito, inianyayahan namin ang presensya mo at pagsama mo sa bawat tahanan, sa bawat nakikinig, sa bawat nakatunghay, Panginoon. Hayaan mong maranasan nila ang iyong kapangyarihan dahil kahit kailan, hindi ka pwedeng hadlangan ng space, hindi ka pwedeng hadlangan ng time, hindi ka pwedeng hadlangan ng anumang bagay sa mundong ito sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, hayaan mo sa pakikinig ng salita mo, maranasan namin ang yakap at presensya mo na kinasasabikan ng mga anak mong laging nauuhaw sa iyo. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Bigyan mo kami ng karunungan upang patuloy na maunawaan ang iyong mga salita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, magandang gabi po. Minsan pa, ito po si Pastora Janet in behalf of Las Piñas District. Ay, nandito po kami, mga kasama ko pong manggagawang masisipag na nananalangin. Nandito po kami para magbahagi ng salita ng Diyos. Pag sinabing, I can do everything, or I can do all things, or for I can do everything, Christ gives me the strength, ano man yan. Sabi po ng Biblia, ano bang ibig sabihin nito? Sa Tagalog po, ang sinabi niya ay ganito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. O lahat ng bagay magagawa. Pag sinabing everything, walang exempted. Pag sinabing anything, walang exempted. Pero hindi po ito ay tumutukoy sa mga bagay na gagawin natin. Halimbawa, kakanta ka. Sasabihin mo, I can do everything. I can do anything. Hindi po. Kasi kailangan para makakawit ka, makapag-perform ka, kailangan mag-practice ka. Kailangan may mga ang tinutukoy dito ng Diyos na I can do everything is yung situation sa buhay ng isang tao. Kasi kung babasahin po natin yung mga previous verse, binanggit po doon ni Apostol Pablo kung ano yung sitwasyon niya nung siya'y nasa Pilipos. Kaya makita po natin dito, yung I can do everything through Him who gives me strength. It pertains, I have learned to be content whatever the circumstances. Sabi sa verse 11, pinahayag ni Apostol Pablo, kaya ko, kontento ako. Ano man po ang naging karanasan ko. Ano man ang aking kalagayan. Kontento ako. Ako'y nasanay, natanggapin ko ano yung kalagayan ko. Sabi niya sa verse 12, I know what it is to be in need. I know what it is to be plenty. I have learned the secret of being content in any and in every situation.
Sabi niya, naranasan ko ang magkaroon, naranasan ko ang mawalan, pero sa bawat sitwasyon, meron o wala, at anuman ang sitwasyon ko, natututo kong makontento. Kaya lahat ng bagay magagawa mo dahil sa lakas na binibigay ni Kristo, kasi may puso kang marunong makontento. Hindi pwede itong ideklara ng isang taong mapaghanap. Hindi ito pwedeng ideklara ng isang taong hindi kontento sa mga bagay na binibigay ng Diyos. Tandaan natin, lahat ng tinatanggap natin galing sa Diyos. At kung ano lang yung gustong ipagkaloob sa atin ng Panginoon, kinahahabagan ko ang mga taong gusto kong kahabagan. Dapat kontento na tayo. Kung ano pinagkatiwala ng Diyos, kung ano lang yung kayamanang pinagkatiwala sa iyo, gusto ng Diyos, yung contentment. Pag ikaw ay kontento, anuman ang sitwasyon mo, pwede mong ideklara, I can do all things through Christ who gives me strength. Bakit? Yung puso mo kasi nakikita ng Diyos. Sabi niya, basahin natin. Sabi niya, anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon, sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin. Ang tinutukoy ni Pablo, mga taga-Pilipos. Pagkaraan ng mahabang panahon, alam kong hindi nyo ako nalilimutan. Tinutukoy niya mga taga-Pilipos, mga kapatiran sa Pilipos. Kaya lang, wala kayong pagkakataong matulungan ako. Sabi niya sa mga taga-Pilipos, sinabi niya, sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Dalong time na yun, walang maitulong sa kanya mga kapatid sa Pilipos, pero hindi yun ibig sabihin, hinahanapan ko kayo ng tulong. Ito sagot niya, natutuwan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos. Si Pablo, naranasan niya. Naranasan ko rin ang managana. Naranasan din ni Pablo. Pero sabi doon, natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom. Sabi doon, pero ang kasaganaan o kasalatan, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. So ano gusto ipakita rito ng Diyos? You can do all things. Ikaw man ay may kasalatan, ikaw man ay may pagpapala, nasa kagutuman man o nasa pananagana, ano man ang karanasan mo, ano man ang sitwasyon mo, magagawa mo mapagtagumpayan pag ang puso mo kontento kung ano pinagkakatiwala ng Diyos sa iyo. So yung contentment ang hinahanap ng Diyos dito para masabi mong lahat mapagtatagumpayan mo. Bakit? Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Sabi doon, kahit siya ay busog na busog, kahit minsan nakakaranas siya ng gutom. Pero ang sabi doon ng Biblia, bakit yung puso ni Pablo kita ng Diyos na kontento? Nasa siya? Nasa kulungan, nakatanikala. Ano ginawa niya? Nagpuri kay Lord. Saan ka nakakita ang tao na nasa loob ng bilangguan, nagpupuri sa Panginoon? Yun yung puso ni Pablo. Kaya niya nasabi to, na anuman ang sitwasyon niya, kaya niya. Bakit? Dahil bibigyan siya ng lakas ni Kristo. Bakit siya bibigyan ng lakas ni Kristo? Kasi marunong siyang makontento, hindi mapaghanap, marunong magpasalamat kahit maliit na bagay. Yan yung gusto ng Diyos na puso para masabi mong, I can do all things through Christ who gives me strength. Ang lakas ni Jesus laging available sa mga taong marunong makontento. Yun ang gusto ng Panginoon. Sabi doon sa kaya sinabi niya, content whatever the circumstances, for greatly appreciate the gifts from Philippi, di ba? Yung mga gift na binibigay ng mga taga-Pilipos. Noong time na tinutulungan siya ng mga taga-Pilipos, ina-appreciate niya. Pero noong time na hindi na siya matulungan, pero hindi pa rin niya inano mga taga-Pilipos. Sinabi niya, natulungan niyo ako doon, ina-appreciate ko. Kung hindi niyo ako matulungan ngayon, magagawa ko lahat ng bagay. Mapagtatagumpayan ko ito dahil sa lakas na ibinibigay ni Kristo. So yun po, but he is not ultimately dependent on, bakit gusto ipakita rito ni Apostol Pablo? Hindi siya nakasandal sa tulong na binibigay ng mga taga-Pilipos. Nung tinulungan siya, ina-appreciate niya. Nung hindi siya tinulungan, sinabi niya, wala kayong kakayanang tulungan ako, pero salamat noon tinulungan niya ako. Pero kaya ko ito, kahit may pangangailangan ako, kahit may kagutuman, kahit may kagimpitan, kaya ko to dahil bibigyan ako ng lakas ni Kristo, dahil hindi ako sa tao nakasandal na nagbibigay o ginagamit ng Diyos. Nakasandal ako sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Bakit inaalaw ng Diyos minsan may kagutuman, may pangangailangan para wag kang sumandal sa mga bagay sa mundong ito? Tandaan natin, ang material na bagay sa mundong ito pwedeng maglayo sa iyo sa Panginoon. Kung meron, salamat. Kung wala, salamat. Dapat ganun ang puso natin para anuman ang sitwasyon natin, bibigyan ka ng lakas ng Diyos. Pero kung nai-stress ka, nadidepress ka, parang nawawalan ka ng pag-asa, bakit? Hinahangad mo yung mga bagay na pwede naman kahit wala.
makakapagpatuloy ka, hindi ka bibigyan ng lakas ni Kristo. Bakit? Kasi alam niya, yung puso mo hindi kontento sa binibigay ng Diyos. Pero pag ang puso mo kontento, kung ano pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, ano man ang sitwasyon mo, may pagpapala, walang pagpapala, si Kristo ang magbibigay ng lakas sa iyo para mapagtagumpayan mo. Kaya yun po tinitingnan sa atin ng Panginoon. At ang sabi nito, content whether well-fed or whether living in plenty. Bakit? Kontento kahit well-fed or living in plenty. Prosperity too can be a source of discontent. Kahit ang tao, plenty, mayaman, pwedeng hindi kontento. Kaya nga maraming tao marami ng pera, marami ng tinatanggap, pero asking for more. Walang kakontentuhan So, meron ka, wala ka, pwedeng ang puso mo hindi makontento. Anong gusto ng Diyos? Lahat ng bagay, pagpasalamat mo sa Diyos, pinagkatiwalaan ka. Sabi doon, everything, all those circumstances, kaya ni Paul because of Christ who gives him strength. Sabi doon, union with the living God. Paano tayo magkakaroon ng contentment? Union with the living God. Pag lagi ka nakakonect kay Lord, hindi mo mararamdaman ang kakulangan. Ang mararamdaman mo, yung pagpuprovide ng Diyos, maliit man o malaki, makikita mo, nagpuprovide ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka magrereklamo. Bakit? Union with the living God Bakit? Exalted Christ in the secret of being content. Pag lagi na-exalt si Jesus, alam nyo ba si Jesus na-exalt kahit wala ka? Hindi lang na-exalt si Jesus pag meron ka at nagbibigay ka. Uy, hallelujah! Ang bait naman ni sister, nagbibigay. Kapag wala ka, pwede pa rin mataas ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Nakikita ng tao, pag wala ka, patuloy kang nagpupuri, naglilingkod, at nagtitiwala sa Diyos. Pwede ka pa rin makapagbigay ng glory sa Panginoon. Hindi lang pag meron ka. Sabi, last, Christ is the source of Paul's abiding strength. Si Kristo ang lakas ni Pablo. Kapatid, huwag kang sumandal sa asawa mo. Lagi kong inuulit, may nabibiyuda. Hindi siya ang nagpo-provide. Ginagamit lang siya ng Diyos. Pero sa Diyos, galing ang lahat ng bagay na pinuprovide ng asawa mo. Huwag kang sasandal sa magulang, may nauulila. Huwag kang sasandal magulang, huwag kang sasandal sa anak. Kahit pinag-aral mo yan, pinakain mo, pinalaki mo, pwedeng isang araw kalimutan ka niyan. Huwag kang sasandal sa negosyo, may nababangkrap. Sa panahon pa natin ngayon, maraming sarado. Sumandal ka sa Diyos, may-ari ng lahat ng bagay, gumawa ng langit at lupa. At kapag ikaw'y nagkulang, ikaw ay nawalan, bibigyan ka niya ng lakas. Dahil nung wala ka at meron ka, kontento ka na ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Maraming salamat. I can do all things through Christ who gives me strength. Bakit? Pag wala ako, Lord, kung ano nandyan, salamat. Thank you, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Pag meron ako, Lord, salamat. Lahat ng meron ako dahil sa iyo, hindi dahil sa kanino man tao sa lakas ko. Instrumento mo lang sila. Lahat ng binibigay mo, galing sa iyo. Laging sa Diyos ang sandal. Kaya anuman ang sitwasyon mo, masasabi mo, ang kalakasan ni Kristo ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan para mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Magandang gabi po. Sa gabing ito, bago tayo matulog, diba? Iba-iba sitwasyon. Sabi doon, there's always time for everything. Hindi ka laging masaya. Hindi ka laging mananagana. Hindi ka laging nagmamahal. Minsan napopuot ka, nagagalit ka. Hindi laging okay ang sitwasyon. Pero kapatid, pag kontento ang puso mo na ang tunay na blessing si Lord, bonus na lang ang material na bagay. Ang tunay na blessing si Lord, bonus na lang ang asawa, anak. Ang tunay na blessing si Lord, bonus na lang yung mga bagay na tinatanggap mo mula sa Panginoon. Kahit mawala yan, pag ang tunay na blessing para sa iyo si Lord, magiging kontento ka at magiging masaya ka, meron mang kakulangan. Magandang gabi po, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa gabing ito, tinataas ko po sa iyo ang mga kapatid ko na patuloy na nakikinig at tumutunghay. Patuloy naming inaangkin ang pangako mo. Magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na binibigay mo. Ito, Lord, ay pagharap sa mga sitwasyon sa buhay. Dahil ang buhay sa mundong ito hindi perpekto, Panginoon.
ang sitwasyon sa mundong ito'y pabago-bago. Turuan mo pa kanong kami makontento, merong kawalan, may pananagana, kontento ang puso namin na ang tunay na pagpapala, ikaw at ang lahat ng bagay na tinatanggap namin, bonus lang, Panginoon. At kung may kawalan, may kahirapan, meron pong pangangailangan, kontento kami dahil ikaw ay sapat na kahit may sakripisyo at may pangangailangan, basta ang Diyos ay kasama. Masaya po kami at may kapayapaan kami, Lord, sapagkat ikaw ang tunay na nagpapasaya at nagbibigay ng kapayapaan sa amin. Lord, tinatas ko po sa iyo ang mga manggagawa ng Las Piñas District sa gabing ito. Dahil alam ko, hindi birong manalangin sa pangangailangan ng iba. Nananalangin ka ng kagalingan ng iba, ikaw may nararanasan. Nananalangin ka ng pangangailangan ng iba, ikaw may pangangailangan. Hindi madaling maglingkod. Pero salamat sa commitment ng mga taga Las Piñas District, Lord. Hindi ko nakikita kung sino ang nananalangin. Pero alam ko, hayag sa iyo lahat ng bagay. Ikaw ang gaganti sa mga committed na nananalangin sa mga kapatid naming nangangailangan. Lord, hindi madaling sitwasyon nila. Kaya Panginoon, dalangin ko, patatagin mo sila. Bigyan mo sila ng contentment upang ang lakas mo ay makasama po nila, Panginoon. Salamat po sa buhay po ng aming mga kapatid. Bago ko ipanalangin, Panginoon, yung mga iba po, Panginoon, na aming pong kasama. Salamat po sa buhay ng mga cell leaders ng Las Piñas District, Sister Cecilia Aguilar, Sister Cherry Amar, Sister Trining Batanes, Sister Nitz Benico, Sister Lenny Clarete, tinatas ko sila sa iyo, Lord. Sister Remy Caringal, Sister Rose Chicano, Sister Ami Katakutan, Sister Cora Cañedo, Sister Dolores Concha, Sister Wilma De Toyato, Sister Teresa de Guzman, Sister Edgy Galang, Sister Nelpa Hernandez, Sister Nitz Limcanco, Sister Myra Mendoza, Sister Cecilia Molina, Sister Babes Madrid, Sister Beth Malana, Sister Gina Nadores, Sister Elena Nunez, Sister Susan Orenday, Sister Eden Obrero, Sister Feli Ruiz, Sister Elvie Reparial, Sister Bering Roy, at ang Coffee with God workers, Lord, Sister Beth Basilides, Sister Flor Alarcon, Sister Tess Casapaw, Sister Lenny Ariate, Sister Marina Gumban, Sister Christy Laideros, Sister Cheryl Puhante, at ang aking assistant pastor sa Las Piñas at sa Mother at Sister Esther Villar. Lord, hindi madaling maglingkod, pero salamat, sila ang nananalangin para sa mga taong nangangailangan at humihingi ng prayer request. Lord, patatagin mo sila. Hindi madaling manalangin sa pangangailangan ng iba kung kami mismo sa personal namin may pangangailangan po kami. Kaya Lord, pagpalain mo sila, yung commitment nila patuloy, Panginoon, na makapanalangin sa ibang tao, unahin ang iba bago ang sarili. At ikaw ang Diyos na bahala po sa amin. And lastly, Lord, tinatas ko po sa iyo si Pastor Frank, ang aming pong ama sa espiritual, ang senior head pastor ng CGM. Salamat, patuloy naming inaangkin ang kanyang kagalingan. Salamat, patuloy naming inaangkin. May ginagawa ka po sa kanyang buhay at ang kagalingan ay patuloy mong ipaparanas sa kanya. At sa oras na ito, tinatas ko sa mga kapatid ko nga, nagbigay ng prayer request, ang mga pangalan nila ibinigay ko sa mga cell leader. Lord, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng wisdom sa bawat desisyon. Bigyan mo kami ng kakontentuhan. Huwag naming yakapin ang material na bagay. Huwag naming yakapin ang mundo. Ang mahalaga, Lord, ikaw ang tunay na pagpapala. Ano man ang kalagayan namin, Ama, basta ang mahalaga, nakatitiyak kami na ikaw ay kasama namin. Lahat ng bagay mapagtatagumpayan namin. Kaya Lord, tinatas ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga kailangan ng aking mga kapatid na humingi ng panalangin. Lord, salamat sa wisdom, sa decision making, Lord God, adjustment, Lord, trust, pagtitiwala. Hindi man nila nauunawaan bakit po pinapahintulot ang mga bagay nito sa buhay namin. Bigyan mo kami ng pusong marunong magtiwala na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, na ang Diyos kontrolado, at lahat ng bagay, iniisip mo yung ikabubuti namin, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Minsan pa, idideklara namin, Panginoon, bigyan mo kami ng pusong marunong makontento upang masabi namin, we can do all things through Christ who will give us the strength, Panginoon, to overcome everything. Salamat, Panginoon, sa lakas. Sa iyo po ang papulit pa sa salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Matulog po tayo, nakayakap ang pangako ng Diyos. Matulog tayo, ideklara mo lahat ng bagay kaya mo, magagawa mo dahil sa lakas na binibigay ni Kristo. Papuri po sa Diyos, all the glory belongs to God. God bless us all.